Good afternoon, Ate Dayan. Um, yung first question namin is, kamusta naman yung pagpapatakbo mo sa resort na? Siyempre ngayon, hindi tayo peak season ngayon. Pero regular naman, pag weekends, meron tayo mga customer pa rin na dumarating. So, okay pa rin naman siya. So, yung madalas nyo pong nagiging customer pag ganitong season is mga families, yung mga, Meron din mga grupo, yung mga company, pero more on families, yung pamilya. Sorry. So, Ate Dayan, napansin namin kasi ang daming resort na tabi-tabi dito sa Laia. So, paano nyo po napapatakbo yung resort nyo ng gano'n, ng malago, na hindi nadadown? Kasi yung flow ng resort, pag ganitong season, yung peak season, syempre, kailangan ibaba mo rin yung fixed price na during the peak season, yun nga yung summertime. So, about mga 30% kailangan i-downgrade yun para makasabay ka dun sa mga ibang resort na ganun din yung halos strategies nila pag peak season. Okay, so napag-usapan po natin yung strategies. Ano naman po yung mga kadalasang problems na dito sa resort na? Oo, kasi although hindi kami katulad kasi ng mga ibang resort na modern type sila, kami yung bariotic type pa rin kami. So, ang pinaka-problem talaga ay yung reservations, since wala kaming mga reception area, yan ang mga pangunahing yung facilities actually. Yun yung isang nagiging problem. Facilities po. Ilan po yung laging kumukuha? Mas marami po ba yung kumukuha ng cottage lang? Yung ganito pong cottage lang? O yung talagang mag-rent talaga sila ng may mga rooms, ganun? Kasi Ano pong mas malakas doon? kasi nga dahil nga ang mga katabi naming resort ay modern type sila, so mas marami ang mga rooms nila. So kami naman, yung ginawa namin strategies para kumita kami is yung walk-in na day tour. Yun ang hinabol namin. Kaya makikita niyo yung namin, yung resort, kami lang yung pinakamaraming cottages dito sa Laia. So, Ate Dayan, ano po yung sa tingin niyo yung binabalikan ng mga turista dito sa Siguro resort? yung binabalikan dito kasi dito talaga hindi kami masyadong mahigpit sa bilang ng tao sa entrance, unlike sa iba na talagang bilang ang tao nila. Tapos yung dito sa iba kasi bawal magdala ng pagkain, ganun. Dito walang mga corkage. Sa ibang kasi resort may corkage sa pagkain nila, mga anak nila. Yung usually mga opportunities po ng resort na to. Opportunities Opo. like Opportunities like yung mga inaano nila, yung mga ino-offer, yung mga madalas nyo pong ino-offer sa tourist. yung madalas namin yung mga amenities namin. Yung ganun po. Mga amenities namin na pwede nilang yung snorkeling, island hopping, yan kami. Pero, ano po yung pinaka-best na service na kunyari, yung snorkeling? Ano po yung pinaka-in sa tourist talagang dito? Yung snorkeling area. Kasi alaga sa ng UP sa Marine. Yun ang UP sa Marine Garden. Yung pinupuntahan dito ng mga tao dito sa Yung mga threats naman po. mga threads. Bihira dito sa San Juan ang threads sa Laia. Ang threats lang naman talaga dito ay pag mga bagyo, kasi siyempre kalikasan na hindi talaga alam dala niyan. Pero threats na security, magaling ang security sa mga Nakikita naman po wala Tanga po. siyang kunti lang ang crime. At Dayan, last question po. Yung mga attractions na makikita dito na
magugustuhan po talaga ng mga tourists. Kasi Hindi lang po dito sa resort, sa buong Laia. Kasi yung Laia, madali siyang puntahan dahil maganda ang yung access niya sa road. Tama po. Yun po yung unang Kaya napansin yun yung namin. unang-una talagang madali siyang puntahan. Unang-una. Walang hassle. Pagdating mo sa daanan, sa kalye. Tapos, hindi mo na kailangan kung pupunta ka ng ibang beach, katulad ng Boracay, hindi mo na kailangan mag-plane. Pupunta ka ng Puerto Galera, hindi mo na kailangan mag-barko. Ito by land, by makakapunta ka. Yun ang kaibahan ng mga resort dito sa Laia. At saka ang Laia is bago pa lang, kaya talaga pinupuntahan pa. At saka dito sa Laia, may mga magaganda talaga na beaches. At saka white beach. Hindi naman white na white, pero white beach pa rin. Tsaka Pinoy yung mga buhangin. Kat na.